Xiaoning, tiyas ka muna. Pagkatapos iligtas ni Papa si Kuya Xiao, pupunta agad siya sa'yo. Papa, masakit. Hintayin montak ako. Mahal, King, huwag kang magulo. Guxiao. Si Xiaoning ang anak mo. Guxiao. Xiaoning, huwag kang matakot. Nandito si Mama. Mama, ang sakit. Papa, hindi na ba ako mahal ni Papa? Mabait ka. Pupunta agad si Papa para iligtas ka. Xiaoning. Xiaoning, ano nang nangyayari? Huwag mo akong takutin. Tulong. May tao ba dyan? Tulungan niyo ang Xiaoning ko. Guxiao, pakiusap, Guxiao, pakiusap. Iligtas mo ang anak natin, pakiusap. Iligtas mo si Xiaoning. Anong ginagawa mo? Anak ko ang nasa operasyon. Paano kung maapektuhan ang operasyon? Guxiao, pakiusap, iligtas mo si Xiaoning. Guxiao, pakiusap, iligtas mo ang anak nating babae. Pakiusap. Guxiao. Malapit nang mawala ang bata. Dalhin na sa emergency room. Xiaoning, pakiusap. Tulungan si Xiaoning. Ibibigay ko ang lahat. Xiao Hu, huwag kang matako. Nandito si Tito Xiao. Magiging maayos ka. Okay na Xiao Hu, kamusta? Saan ka pa masakit? Okay na Teo. Paumanhin, pamilya ng pasyente, ginawa na namin ang lahat. Ilang minuto na lang ang natitira sa bata. Paalam mo na sa kanya. Alis na tayo. Hindi Xiaoning, nanay. Anak, pwede bang huwag kang umalis sa nanay? Nanay. Hindi pa nakakapagpalipad ng saranggola si Xiaoning kasama ng tatay. Paliparin ang saranggola. Xiao Hu, tara, tingnan mo, lumilipad na. Hindi pa ako nakakapag-blow ng kandila kasama ng nanay at tatay. Mag-blow ng kandila. Okay lang, Xiaoning. Babalik na ang tatay, tayo muna ang mag-blow ng kandila, okay? Magwish ka, Xiao Hu. Xiaoning. Xiaoning, wag mo nang sabihin. Gagaling ka, ililigtas ka ng nanay. Nanay, huwag ka nang umiyak. Xiaoning, hindi na masakit. Xiaoning. Doktor, tulungan mo ako. Hindi patay ang anak ko.
Si Yaoning. Kuya Guxiao, salamat sa pagod mo. Okay na ba si Xiaohu? Huwag kang mag-alala, hindi malala ang sugat ni Xiao. Wala ng peligro. Mag-open ako ng special care room para sa inyo. Pahinga muna kayo. Mahal ba ang special care room? Sa ordinary room na lang kami. Okay lang, gamitin ko ang card ni King King. Marami siyang pera, hindi niya ito papansinin. Dali, puntahan ko si Xiaoning. Naku, Roxue, ano ang nangyari sa iyo? Kuya Guxiao, hello AKO. Nasugatan ka ba sa aksidente? Dalhin kita sa check-up. Ikay lang ako, kanina kaya ako. Pumunta sa kwarto nila Kingping. Wala nang tao sa loob. Mukhang nakalabas na sila. Umuwi ka na at tingnan mo si Xiaoning. Ayusin ka muna kayo. Tapos uwi ako para kay Xiaoning. Ingat. Salamat, Kuya Guxiao. Kung wala ka, hindi ko alam ang gagawin ko. Ang proseso ng paglipat ng labi ng bata, kailangan ng pirma ng 2 kamag-anak. Tawagan mo na ang asawa mo. Xiaohu, masakit pa ba ang ulo mo? Hindi na. Mabuti. Mabait ka. Guxiao, malapit nang mamatay si Xiaoning. Saan ka ba talaga? Kuya Guxiao, ano ang nangyari? Oh, kailangan ko nang umalis, Xiao. Naghihintay pa rin ako kay Xiaoning. Kuya Guxiao. Salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Walang problema, pagliligtas ng buhay. Ito naman talaga ang trabaho ko. Kuya Guxiao, pwede bang samahan mo pa ako ng konti? Ano nang ginagawa ninyo? King, kumusta na si Xiaoning? May mukha ka pang banggitin si Xiaoning. Sarili mong anak hindi mo inaalagaan, dito ka nag-aalaga nito. Anak ng babaeng demonyo. Tapos ginamit mo pa ang card ko para magpa-ospital sa kanila sa room. 8 Ching Ching, ikaw. King, huwag kang magulo dito. Hindi ka naman ganyan dati. Si Ruotsue at ang anak niya, walang nag-aalaga sa kanila. At Soko, ang yaman-yaman mo naman. Hindi mo naman kailangan ito. Mayaman ang pamilya ko. Hindi ibig sabihin na tutulungan kita buhayin ang kabit mo. At ang anak ng kabit mo at hindi rin ibig sabihin. Natitiisin ko ang pagpapabaya mo kay Xiaoning. Simulat sa pool. Tama na, Ching. Wala namang nangyayari sa akin at kay Ruotsue. Si Xiaoning lang ang tunay kong anak. Guxiao, hindi mo karapat-dapat maging ama niya. Alam mo ba? Si Xiaoning ay. Guxiao, alam ko, ako ang nagdulot ng problema sa iyo. Pero paano naman ako, Pingping? Sinasabi niyang kabit ako. Isang babae lang ako. Na nagpalaki kay Xiaohu na mag-isa. Alam mo kung gaano kahirap. Alam mo, naman ka. Siyempre alam niya, parang doon na nga siya nakatira sa bahay ninyo. Tulong mo ngayon ako. Ikaf. King, tumahimik ka. Ruotsue, huwag kang masyadong magalit. Mahina ang katawan mo, at si Xiaohu ay nangangailangan pa ng iyong pag-aalaga. Bukas ay kaarawan ni Xiaoning. At ito na rin ang huling
Pagkakataon mong makita si Xiaoning. Ano ang ibig mong sabihin? Dadalhin mo ang anak ko? Bukas ng umaga, alas 10. Hihintayin ka namin sa Loop North Line, numero 25. Alas 10. Kung ikaw ay mahuli, hindi mo na muling makikita si Xiaoning. Lima na lang minuto at alas 10 na. Hindi na siya darating, simulan na natin. Kuya, darating siya. Kailangan niyang pumunta. Xiaohu, bumaba ka na. Huwag mong pagurin si Tito. Ha ha ha, halika. Baba na. Ay. Gusto pa ni Xiaohu na buhatin ni Tito Xiao. Maliit na lalaki. Sa susunod na ulit na lang kita samahan. Ha? Kuya Gu Xiao, malakas ang ulan kanina. Siguradong wala na sila sa parke. Ang lamig ng panahon. Paano kung magkasakit ka? Salamat, Roxue. Pero ngayon ay kaawan ni Xiaoning. Ipinangako ko sa kanila. Napupunta ako para sa kaawan ni Xiaoning. Sige, umalis ka na. Baka si Ed ay mainip at magalit sa iyo. Ay. Dalhin mo ang aking payong. Sige. Alis na si Xiaohu. Ito Xiao, huwag kang umalis. Xiaohu, mabait ka. Paglabas mo sa ospital, isasama kita ulit, ha? Ayaw sa akin ni Papa. Ayaw din sa akin ni Tito Xiao. Xiaohu, huwag kang magulo. Kuya Gu Xiao, umalis ka na. Alis na. Umalis si Tito Xiao, ayaf ni Xiaohu. Xiao, Kung hindi, tatawagan ko na lang si King King. Sabihin ko na lang na pupunta ako mamaya. Kuya Gu Xiao, ito. Ang abala mo sa akin. Walang problema. Hoy, King King. Pupunta ako mamaya. Pakisuyo, aliwin mo si Xiaoning. Hindi mo ba kami pinangakuan na makakarating ka bago magnegatibo 1-0 oras? Dito kay Xiaohu, hindi kayang alagaan ni Ruotsue ng mag-isa. Hindi ako makakaalis ngayon eh. Xiaohu. Tito Xiao, yakap. Ay naku. Lalaki ka, hindi pwedeng palaging mayakap, alam mo ba? Ingat kayo. Kuya, hindi na siya darating. Magsimula na tayo. Magsisimula na ang libing. Kuya, wag. Hindi siya patay. Pakiusap. King King, huwag kang ganyan. Uwi na tayo, King King. Ano ang ginangyari, Kuya Gu Xiao? Walang problema. Kailangan ko nang umalis. Ay. Pangako Montag sa akin, Papa. Hindi mo na dapat palampasin ang aking kaarawan sa hinaharap. Sige. Pangako ko sa iyo, anak. Halika. Kabit kamay, 100 taon. Huwag kang... Magbabago. Gino, narating na namin ang 25 North Ring Road. Sige, salamat. Xiaoning, dumating na si Papa.
Manong, hindi ba ito sementeryo? Dito ko ipagdiriwang ang kaawan ng anak ko. Bakit mo ako dinala rito? Ikaw mismo ang nagpahatid dito. Oh no. 25, North Ring Road ay talagang pribadong sementeryo. Yi Ching-ching. Arawan ni Xiaoning, ganito ang biro mo? Grabe na ito. Manong, ihatid Montag ako pauwi. Tara na. Bossy, Inutusan mo akong imbestigahan ang aksidente ni Miss. may kakaiba. Alam ko na. King, may emergency sa kumpanya. Kailangan kong asikasuhin to. Sige kuya, ikaw na. King, pwede mo naman ako direktang tawagin sa pangalan, wala naman tayong dugtong na dugo. Kuya, simula noong bata ako, parang tunay na kapatid na kita. Mauna na ako. Kapag may nangyari, agad-agad. Tawagan mo ako. CJ, Yi Ching-ching. Saan mo itinago ang anak ko? ano? Tapos na ba alagaan ang kabit at anak sa labas? Kayon mo lang naalala ang anak mo. Birthday ng anak mo ngayon, pero dinaya mo ako papuntang sementeryo. Hindi ba sobrang sama ng biro mo? Hayan Montag na. Ayaw kong makipag-away. Xiaoning. Huwag kang magtago, may regalo si Daddy. Nakikita na kita. Buksiao, kahapon pa sinabi ko, puntahan mo ako ng alas 10 ng umaga. Kung hindi mo na makikita si Xiaoning. Hapon na ngayon. Hanggang sa huling hininga mo, hindi mo na makikita si Xiaoning. Mahal, kahit na ako ang may kasalanan. Mali ko ang pagkalite. Hihingi ako ng taimtim na. Paumanhin kay Xiaoning, VDBA, Hero Isipin Mo. Si Xiao, hukakagaling lang sa operasyon. Mahihirapan si Ruo Tsui na mag-isa. Tama na. Huwag kang magtantrums. Palabasin mo na si Xiaoning, maayos nating. Ipagdiwang ang kanyang kaawan. Si Xiaoning ay, Isang palamuning babae, anong kaarawan ang ipagdiyos-diyos niyan? Ma. Yi Ching-ching, pakikinggan Montag. Kung sa taong ito, hindi ka pa magbigay ng batang lalaki. Paparusahan kita. Ang lahi ng pamilya Gu ay hindi pwedeng maputol sa akin naman ang lalaki. kung hindi. Pagkamatay ko, anong mukha ang ihaharap? Ko sa ama ni Xiao. Si Xiaoning, isang bata lang yan. Basta may pagkain at damit, okay na. Anong kaarawan? Kahit anong bite mo sa kanya, paglaki niyan. Hindi pa ba dapat ikasal? Nay, huwag mo na lang. Ano, Kabia? Dapat mong sundin ang sinasabi ko tungkol dito. Kuya Gu Xiao, Tita. Nandito kayong lahat. Sana hindi ako nakakaabala. Hello, Tito. Ang bite Montag. Kakagaling lang ni Xiaohu sa operasyon. Mahina pa ang katawan niya. Bakit mo siya dinala rito? Kuya Gu Xiao. Nag-alala ako na baka mag-away kayo ni ate, kaya naisip kong pumunta rito para magpaliwanag. Tulungan siya, magluto, at iba pa. Hala, tignan Montag naman si Roxue. Ang galing niya sa bahay. Hindi tulad nitong sa amin, hindi marunong magluto. Tapos may lakas pa ng loob na makipag-away sa anak ko at umaasa pa sa kanya. Ay naku, ang hirap ng buhay ko. Ang kinakain, sinusuot at tinitirhan mo at ang anak mo ay galing sa akin. Tama na, yan. Huwag ka nang sumagot sa nanay. Tita, Ate King. Siya ang Harris ng Y-Group. Hindi siya tulad naming mga ordinaryong babae. Kaming mga ganito, kailangan naming magluto para sa sarili. Mag-alaga ng sarili. Harris? Zia? Hindi naman. Isang babaeng hindi makapag-anak ng lalaki. Ito si Xiaohu. Ay naku, ang cute. Halika, Lola na. Tawagin mo akong Lola. Hello, Lola. Ay, ang bait. Naku, kung apo ka ulang sana Zia. Malapit na yan. Ay, Ching-ching. Narinig ko na birthday ni Xiaoning ngayon. Ito ang keke na inihanda ko para sa kanya. Sana magustuhan niya ito. Lumabas ka. Yi Ching-ching. Anong ginagawa mo? Di Roxue. Mabait na naghanda para sa birthday ni Xiaoning. Bakit mo siya ginaganon? Ate King, alam kong mali ako kahapon. Pinatagal ka uzi Kuya Gu Xiao kay Xiaohu. Pero si Xiaohu lang ang anak ko. Hindi ko kayang mawala siya. Si Xiaoning lang ang anak ko. Sino sa inyo ang nag-isip para sa akin? Tama na. Huwag na nating pag-usapan ang kahapon. Para naman kay Xiaoning ngayon. DDBA? Okay lang si Xiaoning. Ligtas na si Xiaoning. Sana sa susunod niyang buhay, makakita siya ng pamilyang magmamahal at aalaga sa kanya. Hey, sa susunod na buhay. Ano ba talaga nangyari kay Xiaoning? Yung sementeryong pinuntahan mo kanina. Nandoon si Xiaoning. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, patay na si Xiaoning. Hanggang sa huling hininga, sumisigaw siya para sa tatay niya. Imposible.
Nagluluko ka lang. Di ba? Anak ko. Kahapon ayos pa siya. Ang anak ko, sa aksidente, malubha ang sugat sa ulo. At ang tatay niya, hindi man lang tiningnan ang kanyang medical records bago pumili. Nailigtas ang batang iba na may mga panlabas na sugat lang. Kung pagkatapos ng operasyon ay bumalik ka at tiningnan mo siya. Kung sinuri mo ng maigi, makikita mong punong-puno ng dugo ang likod ng ulo ni Xiaoning. Ako. Kahapon. Kung sinunod mo ang standard procedure sa pagsusuri. Kung tiningnan mo ang report ni Xiaoning, malalaman mong mas malala ang kalagayan ni Xiaoning kaysa kay Xiao Hu. King. Ako. Kuya Guchiao, nakita lang niya ang mga palabas na sugat ni Xiao Hu. Mukhang Tumigil ka. Lesiu. Nakikita lang ang ibabaw, hindi ang totoo. Guxiao. Hindi sumusunod sa standard procedure sa pagsusuri ng pasyente. Hindi ka karapat-dapat maging doktor. Pinabayaan ang sariling anak, inalagaan ang anak ng iba. Hindi ka karapat-dapat maging ama. Nakikipagkalokohan sa ibang babae, hindi ka karapat-dapat maging asawa. Guxiao. Maghiwalay na tayo. Kakausapin ka ng abogado ko. Ang pera ko. Walang matitira sa iyo. Hindi ka pwedeng umalis. Sasabihin ko sa iyo, kalahati ng ari-arian sa bahay na ito. Pero ang sana ko, Tumabi ka. hindi ka pwedeng umalis. King. Xiaoning. Wala na ba talaga? Ano ang sinabi niya sa akin? Sinabi niya sa akin, Nanay, hindi pa ako nakakapagpalipad ng saranggola kasama si tatay. King. Nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo akong humingi ng tawad kay Xiaoning. Ikaw, Bossy, ang performance namin noong nakaraang buwan, kumpara sa buwan ito. Ay tumaas ng 20%. kuya, dadalhin ko si Guxiao sa sementeryo. Hindi maganda. Patay na talaga si Xiaoning. Anak ko. Hindi pwede. King, siguradong niloloko mo lang ako. Hindi patay si Xiaoning, di ba? Guxiao, si Xiaoning ay namatay dahil sa iyo. Amang pumatay sa kanya. Ano ang sinabi niya sa akin? Sinabi niya, hindi pa siya nakakapagpalipad ng saranggola kasama ni tatay. At hindi pa siya nakakapag-blow ng kandila kasama namin ni nanay. Tatay, ito ang ginuhit ko. Nais ni Xiaoning na kasama namin ni nanay. Magkasama habang buhay. Walang problema, anak. Kasama mo at ni nanay habang buhay si tatay. Anak. Pasensya na. Sobrang busi sa trabaho si tatay, hindi nakauwi. Para sa birthday ni Xiaoning. Xiaoning. Maaari mo bang patawarin si tatay? Tingnan Montag. Ito ang regalo ni tatay para sa iyo. Kailangan mong ipangako sa akin, tatay, na hindi mo na palalampasin ang aking mga susunod na birthday. Sige. Pangako ko sa iyo, anak. Pangako, 100 taon hindi magbabago. Magbago. Xiaoning. Pasensya na anak, kasalanan ko. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ako ang may kasalanan sa iyo, Xiaoning. Ay, isang palamunin lang, patay na rin, buti pa. Mag-anak na lang ulit, baka sakali. Lalaki pa ang maging anak. Tignan Montag si Roxua, ang galing-galing. Isang malusog na anak agad, ay, naiinggit na ako. Anak na lalaki, may trono ba kayo na ipapamana? Patay na talaga si Xiaoning. Ate, pasensya na, hindi ko talaga alam. Patay na si Xiaoning. Kakagaling lang sa operasyon ni Xiaohu, natatakot ako. Hindi ko kayang mag-isa, si Kuya Guchiao ay para sa... Hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad. Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad kay Xiaoning. Nanay, Ruoksue.
King. Kung galit ka, sa akin mo ibuhos. Alam kong lahat ng ito ay kasalanan ko. Pero si Roxua ay inosente. Inosente. Kung hindi si Suru Oksu. Nagsinungaling tungkol sa kalagayan ni Xiaohu kung hindi siya. Ang mga kaso ng operasyon, hindi sa nilarapan namin. At hindi na miss ang oras ng paggamot, mamamatay ba si Xiaoning? Sinadya mo ba? Hindi. Ako. King, kalma hang Montag, alam ka o. Malaki ang tama sa iyo ng pagkamatay ni Xiaoning. Pero hindi mo naman dapat isisi. Ay Ruotsue ang pagkamatay ni Xiaoning. Tita, okay ka lang? Tita, patay na anak Montag no? Sinadya kong umiyak. Pa hindi tulungan ni Tito Chiao ang anak mo. Papatayin kita, maldita ka. Narinig mo ang sinabi niya? Kung gusto mong manakit, sa akin ka, inosente ang bata. Gusto ko lang magbigay ng kaunting ginhawa kay tita. King, nawawala ka na sa sarili mo. Bakit mo sinaktan? Ang bata? Hindi bastos si Xiaohu. Zia ay anak ni Kuya Guxiao. Ano? Ano ang sinabi mo? Si Xiaohu ay apo ka o? Tita, pasensya na. Noong naghiwalay kami ni Kuya Guxiao. Buntis na ako noon. Ayos. May tagapagmana na ang pamilya ko. Salamat sa mga ninuno. Xiaohu, halika. Patingin naman kay Lola. Ang gwapo, kamukha ng anak ko. Xiaohu ang anak ka o. Ito ang dahilan kung bakit unang iniligtas si Xiaohu. Ang totoong rason. Isang lalaki, isang kabit, isang anak sa labas, talagang pamilya kayo. King, makinig ka sa akin. Ngayon ko lang nalaman ang lahat ng ito. Dati akala ka ulang. Kawawa si Ruotsue at ang anak niyang ulila. Kaya gusto kong tulungan sila. Xiao, bakit mo pa siya pinapaliwanagan? Babae lang siyang hindi makapag-anak ng lalaki. Umuwi na tayo, ang lakas ng hangin. Baka magkasakit ang apo kong mahal. Babae lang naman siya, mamatay man o lang. Ang apo kong lalaki, ang importante. Nanay, huwag mong sabihin iyan kay Xiaoning. Kuya Guxiao, es atuto lang. Hindi mo anak si Xiaoning. Nung kukunin ko ang ENA test ni Xiaohu at sayo, ay hindi sinasadyang nakita ko ang ENA test ni Xiaoning at sayo. Ang resulta ng ENA test, nakasulat dito. Ha? Walang relasyon sa dugo. Ikaf na King. Nagtataksil sa anak ko sa ibang lalaki. Sabihin mo si Guxiaoning. Anak mo sa kaninong lalaki. Hindi totoo. Anak mo talaga si Xiaoning, Kuya Guxiao. Ito ang ENA test, malinaw ang nakasulat. Si Guxiaoning at ang anak ko. Walang relasyon sa dugo, nagdadahilan ka pa. Peke ang safe test na ito. Guxiao, naniniwala ka sa akin, di ba? Kuya Guxiao, hindi ko sinasadyang makita ang report na ito. Pasensya na. Patay na si Xiaoning. Hindi ko dapat ito binanggit, nagdulot pa ako ng lungkot sayo. Patay na si Xiaoning. Ang peking authentication report ko, wala nang makakapagpatunay. Kingping, hintayin naming maghiwalay kayo. Pagkatapos, pwede nang pakasalan ako ni Kuya Guxiao nang walang sabit. Ikaw mismo ang may konsensya. Tumakbo ka ng patago sa ospital para magpag-test. Gusto mo pang baguhin ang resulta, ano? Hindi ganun. Wala akong ginawang masama kay Kuya Guxiao, pasensya na. Talagang apo mo sa dugo at laman si Xiaoning. Totoo yan. Matigas pa rin ang mukha mo. Tingnan mo, papatayin kita. Akay. Lumalaban ka pa? Xiao, ang asawa mo, talagang walang modo. Nanapak pa ng biyenan. King, paano mo nagawang saktan ang nanay ko? Xiao, niloloko ka ng ganiya. Nag-anak pa ng bata sa iba. Ngayon, dapat mong turuan ng leksyon. Sigish, bagbugin mo ng husto hanggang mamatay. Guxiao, ikaw, wala. Anak mo ba talaga si Xiaoning? King, humingi ka ng tawad sa nanay ko. Ay naku, ang hirap ng buhay ko. Anak kong pinaghirapan, tinutulak ako ng asawa mo. Wala man lang siyang pakialam, ayoko nang mabuhay. Guxiao, pakinggan mo, kung hindi mo siya papatayin ngayon, ako, magpapakamatay ako sa harap mo. Guxiao,
Talagang hahampasin mo ako. Xiao, hindi sumusunod ang asawa mo. Ngayon, dapat mong saktan ng husto. Hanggang sumunod siya sa'yo. King King. Pasensya na. Video. Luxiao. Subukan mong saktan ang kapatid ko, tingnan natin. Biao, umatras ka. Kuya, Kuya, bakit ka nandito? Ito ba yung sinasabi mong pagbibigay ng kaligayahan sa kapatid ko? Xiao, okay ka lang ba? Pasensya na. Bakit ka humihingi ng tawad sa kanila? Sila ang pamilya eh. Si Ye Pingping ang unang nagkamali sa amin. Siya ang unang nangaliwa. hindi ako. Naniniwala ako sa kapatid ko. Magkakamag-anak kayo, syempre panig ka sa kanya. Pero, nandito na ang ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Dito sa papel na ito, maliwanag na nakasulat. Walang relasyon ng dugo. Dapat bigyan kami ng paliwanag ng pamilya eh. Ako ang nagpalaki sa kapatid ko. Kilala ko ang ugali niya. Ang ilites na ito, pwedeng pekin kapag binayaran, hindi ito mapagkakatiwalaan. Ibigay mo sa akin. Kapag nalaman ko kung sino ang may pakana, bibigyan ko kayo ng paliwanag. Tita, hindi pwede. Malakas ang pamilya eh. Kung kukunin nila ang tanging ebidensya natin, wala na tayong magagawa. Tama ba? Ito. Hindi ko may bibigay, ako ang mag-ingat. Kung gusto mo, pumunta ka sa ospital. At magpa-DNA test. Na-cremate na si Xiaoning. Guxiao, ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Kung anak mo ba si Xiaoning? Kahit ikaw, nagdududa ka sa akin. Xiao, huwag kang magpapalinlang sa kanya. Balita ka o, si Ye Liaoshen. Ay ampon ng pamilya eh. Magkapatid na walang dugo, pero ang close nila. Baka naman si Gu Xiaoning. Yung bata. Anak nila. Mga babaero at malandi. Kapag minura mo pa ang kapatid ko, pagsisisihan mong nabuhay ka sa mundo. Kuya, wag na. Umalis na kayong lahat. Huwag niyong kabalain ang katahimikan ng anak ko. Ikaf. Ma, huwag na. Tara na. Tara na. Ikaw rin, umalis ka. Kuya Biao, Si. Alis na ako. King King, Kuya, gusto kong mag-isang kasama si Xiaoning sandali. CJ, Tatay, alam ko ang sitwasyon ng pamilya Gu. Hindi talaga ito akma sa pamilya natin. Pero mahal na mahal ko talaga si Guxiao. Pakiusap, pumayag ka na sa amin. King King, tumayo ka na. Kuya, tulungan mo akong kausapin si tatay. Ganoon mo ba talaga kamahal si Guxiao? Siya lang ang pakakasalan ko. Kung ganoon tayo, Kuya, huwag ka nang magsalita. Itinuring kita bilang tunay kong kapatid. tatay. Pakiusap, pumayag ka na kay King King na pakasalan si Guxiao. Ipangangalagaan ko siya habang buhay. Kuya, gusto kong maghiwalay. CJ, tutulungan kitang ayusin ang lahat. Bossy. Ayon sa investigasyon, ang sasakyan ni Suruotsue ay sinadyang bumangga sa sasakyan ng Young Miss. Pero may nawawalang footage sa CCTV. Kailangan ng ekspertong mag-ayos, mga 1 linggo. 3 araw. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makita ang kumpletong video. Nakarating na rin sa wakas. Anak, gutom ka na ba? Gutom. Sigish, lulutuan kita ng masarap ng lola. Xiao. Ma. Huwag ka nang malungkot. Hindi naman talaga anak mo si Xiaoning. Okay lang yan. Ma, kaya natin. Nagkakamali ka kay King King. Anong pagkakamali?
Ang Ruotsu na ito ay nagpapakita sa'yo ng pagsubok sa paternity. Si Pingping mismo ang may kasalanan sa'yo. Sigish, bakantehin na yung kwarto ng batang yun. Para sa aking mahal na apo. Tapos? Magsuwag tayo para matanggal ang masamang espiritu. Huwag nating hayaang mahawa ang aking apo. Sa malas ng batang yun, tita. Tita, baka magalit si At pagbalik niya ng ganyan ang gawin natin. Magalit man siya, mas magagalit ako. Akala Montag kung zino sila. Mayaman at makapangyarihan ang pamilya niya, kaya akimi na maliit. Hanggang sa ako pang biyenan ang inaapi. Sigish, simula ngayon, dito na kayo tumira kasama ni Huzi. Ayusin niyo na ang gamit niyo. Bibili ako ng groceries, lulutuan ko ang aking mahal na apo, ng masarap na pagkain. Salamat, Lola. Sige. King, mula nang ikaw ay magpakasal, hindi nagbago ang ayos ng kwarto mo. Hindi magbabago, ito ay palaging tahanan mo. Namimiss ka naming lahat ni Mama at Papa. Ngayong nandito ka na, dalawin mo sila. Kapag may oras ka. Nahihiya na akong harapin sila. CJ, magpahinga ka muna. Isasama kita mamaya ni Kuya. Umalis ba? Sigurado kayong gawin na ginaganyan mo ang sarili mo. Kuya, may nakalimutan ako. Sa kabila, yung gamit ni Sia Oning. Kailangan kong kunin. Teka muna. Pag ikaw lang, baka apihin ka nila. Ganito na lang. Sasamahan ka namin ni Biao. CJ. Ano nang nangyayari? Pinalitan kaya niya ang password? Ma, nakauwi ka na pala. Ay, ching-ching. Suro Oksue, bakit ka nandito? Ano nagawa mo? Nagkamali ito, kaya paparusahan ko. Ito ang paboritong manika ni Sia Oning. Sino ang napahintulot hawakan mo to? Ibalik Montag. Patay na si Xiaoning. Ayon sa Lola, akin na ang lahat ng laruan niya. Gawin ko ang gusto ko. Paano ka naglalaro? Ibalik mo sa akin. Ed Pingping, bata pa, hindi pa alam ang tama. Huwag mong pansinin ang bata. Huwag mo nang patulan. Nasaan ang maleta ko? At ang mga gamit ni Sia Oning? Ako, hindi ko alam. Sabi ni Lola, malas ang mga gamit na walang kwentang yan. Magdadala ng masamang swerte sa akin. Kaya itinapon namin ni Mama. Pasukan. Ano ang sinabi mo? Hinapon mo ang mga gamit ni Sia Oning. Sa basurahan, Mama. Mali ako, huwag mo na akong saktan. sino ang nagpapadala sa iyo sa bahay namin? Sabihin mo. Si Lola ang nagutos. Sabi niya, palayasin kanyang, Yang manok na hindi makapagitlog. Pa sa akin at kay Mama. Patay na si Sia Oning, bakit ninyo? Ang huling bakas niya sa mundo. Pinawi pa ninyo. Bakit kayo ganito sa akin? Yi King, tumigil ka. Tulungan enyo si Mama. Lalaki ka, babae ang gusto mong saktan. King, alam kong galit ka. Pero walang kasalanan si Ruotsu. Kung may problema ka, sa akin mo'y bunton, okay? Walang kasalanan. Ang anak ko ang walang kasalanan. Ang babaeng ito na nagbabalak sa likod, siya, ay hindi inosente. Kuya, Guxiao. Halika. King, kung gusto mong manakit, Ako na lang. ano man ang kasalanan, ako ang sasagot. CJ, gusto mong sumagot? Ngayon, pag-usapan natin ng maayos ang utang na ito. Pinatay ninyo si Sia Oning, itinapon ang mga gamit niya. Sa basurahan, paano mo sasagutin yon? Ano? Itinapon ang mga gamit ni Xiaoning. SA basurahan? Ruoshwe. Hindi ba sinabi mong itatago mo para sa akin? Ako. Natatakot ako na masaktan ka kapag nakita mo ito, kaya ko ginawa yon. Saan mo itinapon? Yung nasa baba, ang baho-baho. Sa basurahan, ang dumi-dumi. Ang mga gamit namin ni Sia Oning. Kung pagsasama-samahin, aabot sa 500,000 ang halaga. Ang sadyang pagsira sa malaking halaga ng ari-arian ng iba. Kung malala, pwedeng makulong. Suru Oksu, maghanda ka na lang sa pagpasok mo sa kulungan. Pazok. Hindi ako pwedeng makulong. Ang liit pa ni Xiaohu, hindi siya pwedeng mawalan ng nanay. Kuya Guxiao, tulungan mo akong makiusap kay Ed Pingping. King, Fide Beng Patavarin Montag. Si Ruoksuen gayon? Ed Pingping, pakiusap. Hindi ako pwedeng makulong. Pakiusap, basta hindi ako makukulong. Gagawin ko ang lahat. Ed Pingping, pakiusap. Ayokong makulong. CJ, kunin mo ang mga gamit ni Sia Oning. At ibalik mo sa akin.
1 oras na lang bago dumating ang truck ng basura. Kung mag-aatubili ka pa, sa basurahan na lang hahanapin yan. King. Mahina ang katawan ni Ruotsue. Ako na ang hahanap, pwede ba? CJ, ikaw ang maghanap. Siya, makukulong. Walang problema. Ako na ang hahanap ngayon na. Sige, pupunta na tayo ngayon. Mas mabuti kung makukuha mo lahat ng walang kulang, kung hindi. Maghanda ka na lang sa pagpasok mo sa kulungan. Kuya Gutsiao, ang baho dito. Pwede ba tayong gumastos para bumili ng bago para sa kanya? Kahit gaano karami ang bilhin mo, hindi yun ang mga gamit ni Xiaoning. Maghanap ka na lang. Galit na galit siya ngayon. Huwag mo na siyang guluhin. Kung hindi ko alam kung ano pa ang magagawa niya. Sa wakas, nakumpleto ko na lahat. Hindi na niya ako pahihirapan, di ba? Malaki na pala si Xiaoning. Hindi ako isang mabuting ama. Matagal na siyang lumaki. Ni isang damit o laruan ay hindi ko pa nabibili sa kanya. Pasensya na sa kanya. Ay, Ching. Ito, binalik ko na sa'yo. Tingnan mo ito. Pwede bang patawarin mo na ako? Itapon mo lahat ng mga ito. Kung saan marumi, doon itapon. Ito ang mga damit ko at ni Xiaohu. Ye Qingping, paano mo nagawang basta na lang? Magtapon ng gamit ng iba. Kuya Gutsiao, tingnan mo siya. Suruoksu, ngayon mo lang naisip na masaktan? Noon mong itinapon ang mga damit ni Xiaoning. Hindi mo ba naisip ang nararamdaman ko? Kuya Gutsiao, ang mga bagay na ito ay binili mo para sa akin at kay Xiaohu. Handa ka bang tingnan siya na ginaganyan ang mga ito? King. Ay balik na ni Ruotsue ang mga gamit ni Xiaoning, tingnan mo. Nililinis ko lang ang mga bagay na hindi sa amin. Kung hindi mo kaya, edi ipagpatuloy mong pulutin. Ano bang kailangan mong gawin para patawarin mo siya? Pwede ko siyang patawarin ngayon. Pero kailangan niyang linisin ang mga ito. At lumuhod sa harap ni Xiaoning. At taimtim na humingi ng tawad. Kuya Gutsiao, nahihilo ako. King, tingnan mo Tak. Mahina ang katawan ni Ruotsue. Pwede bang palampasin na lang? Mahina ang katawan? E di magpagaling siya sa detention center. Xiaoning, dumating na ang nanay mo. Dala ng nanay mo ang pumatay sa'yo. Para humingi ng tawad sa'yo. Noong araw ng aksidente mo, ito ang babaeng nakakapit sa tatay mo. Kaya namatay ka sa operating room. Kuya Gutsiao, tulungan mo ako. Oo, King. Guxiao. Alin ang mas malala, makaawa mo sa detention center? Alam mo sa sarili mo. Suruoksu, magmakaawa ka sa aking anak, masyado bang mahirap para sa iyo? Utang mo sa kanya ito. Ay, Ching, ako. Patawarin mo na ako, pakiusap. Mukhang hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung saan ka nagkamali. Kung hindi mo alam kung paano magsisi, ako na ang magtuturo sa iyo. Una, alam mong may asawa siya, pero ginusto mo pa rin walang hiya. Sinira mo ang pamilya namin. Pangalawa, magmakaawa ka sa aking anak, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ito ang pangatlo. Humihingi ako ng tawad, ninakaw mo ang asawa ko, pinatay mo ang anak ko. Ako ang dapat lumuhod para sa pangatlo. King. Alam kong galit ka. Kasalanan ko lahat. Pwedeng mong ako saktan o murahin. Pero huwag mong idamay ang isang inosenteng tao. Mahina ang katawan ni Ruotsue. Kung may mangyari sa kanya, ako ang... Aray. E di hayaan mo siyang mamatay. Ye King, magdudusa Karen. Ano? Hindi mo na kaya? Simula pa lang ito. Marami pang pagsubok ang darating sa inyo. Xiao. Nasaan ka? Xiao. Maglinis ka ng maayos. Kung may kahit maliit na dumi. Kuya Guxiao. King. Nagsisisi na si Ruotsue. Tingnan mo, baka pwede mo na silang patawarin. Ano? Naawa ka?
E di tulungan mo siyang maglinis. Naku, apo ko. Sino ang nag-utos sa inyong maglaba sa basement? Lola, inapi kami ni tita. Pinapakain kami sa basurahan, pinapaglaba pa kami. Tama na, huwag ka nang malungkot, apo. Ako na ang bahala, pahinga ka muna sa kwarto mo. Yiking, nagihimaksik ka ba? Naniniwala ka ba? Papahiwalayin kita ng anak ko. CJ, maghiwalay na tayo. Ikaf. Hindi ba't maghiwalay tayo? Bakit? Puro salita, walang gawa. Ciao, hiwalayan mo siya. Ma, Hiwalayan mo siya. tumahimik ka na lang. Hiwalayan mo siya. Mahirap maghanap ng palakang may dalawang paa. Perang babae, madami diyan. Zia? Isang babaeng hindi kayang magkaanak ng lalaki. Anong silbi niya sa'yo? Pirmahan Montag. Pipirmahan K.O. Pipirmahan K.O. Bilisan Montag. Heto, mag-empake ka na at umalis ka sa bahay namin. Lumabas ka. Ang dapat lumabas. Kayo, Ano? dahil hiwalay na tayo, ang bahay na ito ay aking pag-aari bago tayo ikinasal. Kaya, ang dapat umalis. Kayo, Nagsisinungaling ka. Ni, ang bahay na ito ay talagang binili ni Kingking bago ikasal. Wala akong pakialam. Ang bahay na ito, dahil tinitirhan namin, amin na ito. kung patuloy kang mag-inarte, gagamitin ko ang puwersa. Ang hirap ng buhay ko. Hintayin Montag. Nelyu. Pakiusap, sabihan mo si Naywang at ang iba na pumunta rito. Ang walang utang na loob kong manugang. Gusto akong palisin sa bahay. Pakiusap, sabihan mo ang mga kapitbahay na pumunta rito at makita ito. Kuya Biao, gusto ko pa itong makita. Ano ang susunod niyang gagawin? Nandito na kayong lahat. Ang walang utang na loob kong manugang, pinapalo pa ako ng mga bodyguard niya. Kailangan niyo akong tulungan. Ito, kahit gaano kalaki ang away ng biyenan at manugang, hindi dapat manakit ang manugang sa biyenan. Ang sama ng manugang na ito, hindi ba? Malinaw na pang-abuso sa matanda, di ba? Kahit hindi magkasundo, naghirap ang matanda para sa mga anak niya buong buhay niya. Tapos ngayon, wala na siyang matitirhan. Ang manugang na ito, hindi siya tao. Ipaghanda si Wang Ma. Kailangan niyo akong tulungan. Ako ay isang matandang babae. Araw-araw akong nagluluto at naglilinis. Inaalagaan ko ang mga matanda, tapos ang mga bata pa. Pero, ang walang utang na loob kong manugang. Sinabi pa niyang walang silbi ang matandang tulad ko. Gusto niya akong pauwiin sa probinsya. Wala na bang hustisya? Dapat arestuhin ang masamang tao. Ay, expose niya. Ang ganitong masamang manugang. Hindi dapat mabuhay sa mundo. Lumabas ka sa aming subdivision. Hindi ka welcome sa aming lugar. Oo, lumabas ka. Lumabas. Lumabas. Ano ba ang ginagawa ninyo? Sasabihin ko sa inyo, ang pamilya ay may katulong para kay Kingking. Hindi niya kailangang gumawa ng kahit ano at ang bahay na ito ay binili ni Kingking bago sila ikasal. Walang may iwan sa inyo. Pakinggan ninyo. Ang manugang ko, dahil mayaman ang pamilya niya. Laging inaapi ang pamilya ko. Akala ba niya porke mayaman siya, pwede na siyang mang-api? Ito, hindi ba't ang biyenan ang gustong kunin ang ari-arian ng manugang bago ikasal? Ang manugang na ito, may backing ng pamilya niya, pero ang biyenan. Nanay, tumayo ka na, huwag ka nang magsalita, Nay. Tita, naalala ko, sinabi mo sa akin dati, si Ed Pingping, dahil taga-probinsya ka. Minamaliit ka niya. Ay, ching-ching. Paano mo naman madidiscriminate ang mga taga-probinsya? Tama. Ay naku, ang hirap ng buhay ko. Ang anak kong pinaghirapan kong alagaan. Sa wakas ay naging doktor na. Inaasahan ko pang makasama siya sa lungsod para maging masaya. Pero itong manugang ko. Ayon sa kanya, ako'y isang matandang galing sa probinsya. Sinabi pa niyang madumi ako at hindi pinapakain sa mesa.
Pinapagalitan pa ako ng anak niyang si Xiaoning. Tinawag pa akong probinsyana at asong sunod-sunuran. Pinag-away pa kami ng anak ko, sinabing palayasin ako. Buti na lang ang anak ko, mabait at nakikinig sa akin. Dai ba, Xiao? Ayoko nang mabuhay, itong anak ko. Hindi man lang ako ipinagtanggol. Naku, Laogu. Dalhin mo na ako. Ayoko nang mabuhay. Totoo ang sinabi ng nanay ko. Talaga? Grabe naman. Sino bang ang kanang? Hindi galing sa probinsya? Huwag mong hamakin ang mga taga-probinsya. Ikaf, nagkayaman ka lang, kalimutan mo na ang pinagalingan mo. Hindi ba't ito ay panggigipit sa matanda? Nakakagalit ang ganitong tao. Kayong dalawa, nagsisinungaling kayo. Huwag kang matakot, King King. Hayaan mo sa akin. Wangma, lumabas ka. Ako si Wang Ma, katulong sa bahay na ito. Ako ang sasaksi. Ang lahat ng sinabi ng matanda ay kasinungalingan. Tuwing wala ang amo at misis, hindi pinapakain sa mesa si Xiaoning. Sabi niya, babae lang si Xiaoning. Walang Zilbi. Pagkain sa mesa. Makakasama sa swerte ng pamilya ko. Kapag bad mood siya, pinapalupian niya si Xiaoning. Ang liit-liit na bata, ginaganon. Ako nanggalang na outsider. Hindi ko matanggap. Tumigil ka. Anong pinagsasasabi mo? Ito ang video surveillance ng pamilya Diyo. Tingnan ninyo. Walang Zilbi ka. Ito ba ang paglinis mo ng mesa? Kung hindi mo ito malinis ngayon, hindi ka kakain. Huwag nang manakit, putang ina. Huwag nang manakit. Putang ina, kung sasabihin mo sa nanay mo, papatayin kita. Lola, gutom na ako. Ang tira ni Brownie, yan ang pagkain mo. Kain na. Xiaoning. Pasensya na sa'yo, anak. Kung mas maaga kong nalaman, hindi ka sana nagdusa ng ganito. Napakasama, sarili mong apo. Tayang gawin ang ganito kalupit. Napakalupit. May zirabia, tu sa ulo? Dapat tawagan na ang pulis. Ay, arresto siya. Apo kao, tu, gagawin kao ang gusto kao. Ye King King, ang anak ko ang nagpalaki sa'yo ng matagal. Ang pamilya mo, gusto nyo kaming palisin. At gawin akong matandang walang tirahan. Wala ba kayong utang na loob sa pamilya namin? Kayo ang may utang na loob sa amin. Noong kasal ninyo ang pamilya namin. Naawa sa inyo dahil wala kayong pera, hindi namin hiniling. Kahit piso para sa dote, binigyan pa namin kayo ng bahay. Kotse at milyon-milyong dote. Ngayon, ang anak mo ang gustong makipaghiwalay sa kapatid ko. Ang bahay na ito ay pag-ari ng kapatid ko bago pa kayo ikasal. Kayong dapat umalis. HMP, matagal na naming nakatira dito. Sa amin to. Ah, pamilya pala ng lalaking umaasa sa asawa. Grabe ang kapal na mukha. Bihira lang to sa mundo. Kailan naging pagmamay-ari ang matagal na paninirahan? Kung ganong. Magrerenta ako ng mansyon, pagkatapos ng ilang taon, akin na to. Hindi kaapat-dapat ang ganitong tao sa subdivision namin. Lumayas kayo sa subdivision namin. Tao, tulungan niyo silang lumayas. Huwag niyo akong hawakan. Hindi ako alis. Huwag niyo akong hawakan. Ano bang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bahay ka tu, hindi ako alis, akin tu. Ma, okay ka lang? Kung hindi ka sana walang kwenta, hindi sana nasaktan si mama. Hindi pwede. Hindi ka tumatitis. Lola, wala na ba tayong matutuluyan? Sa kalye na ba tayo matutulog? Anak ng lola mo, huwag kang mag-alala. Tiyak na ipapatira kita ng lola mo sa magandang bahay. Guxiao. Yi Ching Ching, hintayin Montag ako. King King. Ganyan ang itsura mo. Nitong mga araw na ito, sasamahan kita ng kuya mo na lumabas. Makalanghap ng sariwang hangin. CJ.
Xiaoning. King King. Xiaoning. King King. Business kita, anak. Hindi siya King King. Ano ba ginagawa Montag? Bitawan Montag. Anak ka o, tu. Sa liwanag ng araw, gusto niyo pang mangagaw? Pasensya na, pasensya na. Kapatid ko, nawalan ng anak. Hindi siya maayos. O, mahin. Hindi siya talaga si Xiaoning. Pakiusap. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Kung may problema sa pag-iisip, huwag nang palabasin. Natatakot ang anak ko. Kaya Montag peng payakan? King King, tingnan mong mabuti. Siya ba talaga si Xiaoning? Kuya. Miss na miss ko si Xiaoning. Miss na miss ko ang anak ko. Miss ko rin si Xiaoning. Pero, ayaw din ni Xiaoning na makita kang sinasaktan mo ang sarili mo. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Ayusin ng kuya mo ang mga taong nanakit sa iyo at kay Xiaoning. Magbabayad sila lahat. King King. Gising ka. King King. Kumusta ka? Pagkatapos tignan ng doktor, ipinapayo niyang magpahinga ka. Huwag masyadong magpaapekto sa emosyon nitong mga araw na ito. Ano ang ginagawa mo dito? Kuya, VDBA. Ako lang ang makausap ni King King ng ilang saglit. Kuya Biao, labas ka na. Nandito lang ako sa labas, kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. King King. Narinig ko na nahilo ka. Espesyal akong nagluto para sa iyo ng lugaw na may seafood. Halika, King King. Tikman Montag. 7 taon na tayong kasal. Allergic ako sa seafood, hindi mo ba alam? Oo. King King. Pasensya na. Ako ang may kasalanan dati. Ako ang may kasalanan kay Xiaoning. Kung nalaman ka ulang, Ang mga sugat ni Xiaoning. ay ganon pala kalala. Edi hindi sana. Ako ang pumatay kay Xiaoning. Pasensya na. Ako ang dapat mamatay. Guxiao. King King, tingnan Montag. Ngayon, wala na tayong tirahan. Ang nanay ko ay bumalik na sa probinsya. Si Ruoxue et Xiaohu. Ay napilitan. Lumipat sa upahang bahay. Tingnan Montag. VDBA. Na bumalik tayo sa dati nating tirahan? Lahat ng pagsisikap mo para pagbigyan ako, pagpapakumbaba mo sa harap ko, ay para lang sa bahay ko. Guxiao. Ngayon ko lang nakilala ang tunay mong pagkatao. Mayaman ang pamilya mo, hindi naman kawalan sa inyo ang bahay na to, di ba? Ang yaman ng pamilya namin ay amin, hindi sa iyo. Hindi yan pondo para sa kabit mo. Makazawa man tayo dati. Sigurado ka bang ganyan ang gagawin mo? Kung masama ako ngayon, mas lalo pa akong magiging masama. Ikaw, Suro Oksue at ang masamang nanay mo. Lahat ng nagkasala kay Xiaoning. Hindi ko kayo patatawarin. King King. Bakit ka naging ganito kabaksik? Hindi na kita kilala. Ako ang bagsik. Naging malamig ang puso ko dahil sa inyong paunti-unting panggigipit. Nang inaabuso ng nanay mo si Xiaoning. Nasaan ka noon? Nang humihibi at sumisigaw si Xiaoning sa kama. Ano ang ginagawa mo nang humihingi siya ng saklolo? Nang hinihintay ni Xiaoning sa libing na makita ka ng huling beses. Nasaan ka na naman? Ang puso mo'y para lang sa iyong unang pag-ibig at sa anak nito. Hindi ka karapat-dapat maging ama ni Xiaoning. Tama na. Huwag mo nang sabihin, pakiusap, tigilan mo na. Kapag nanaginip ka kay Xiaoning sa gabi, wala ba talagang pagsisisi sa puso mo? King King. Si Xiaoning ba talagang anak ko? Umalis ka. Lumabas ka. Sabihin mo sa akin, si Xiaoning ba ay anak ko? Umalis ka. Umalis ka. King King, huwag kang mag-alala, nandito ako. Huminahon ka, sige na. Luxiao, dahil na rin sa pagiging mag-asawa natin noon. Ayoko sanang ipahiya ka. Ngayon, huwag mong sisihin ang sarili kong pagiging makatarungan. Kuya,
Handa na ako. Papasukin mo na ang mga reporter. Pasok kayong lahat. Maaari nang magsimula. Magandang tanghali po. Ito ang balita sa tanghali. Binibininye, ibig po bang sabihin ay isusumbong ninyo ang inyong dating asawa? Ako si King King. Nais kong ipaalam sa lahat. Isusumbong ko ang aking dating asawa na si Xiao ukol sa pangyayari noong ika-6 ng Disyembre. Bilang huling siruhano na maaaring mag-opera sa malaking aksidente. Gumawa siya ng hindi pamantayang pamamaraan. Nang hindi man lang tiningnan ang record o sinuri ang kalagayan ng pasyente. Pinili niyang unahing gamutin ang anak ng kanyang unang pag-ibig na may mga sugat lamang, na nagresulta sa pagpalya ng gintong oras para iligtas ang aking anak na mas malala ang kalagayan. Namatay siya. Nananawagan ako sa kinaukulan na imbestigahan ito ng lubusan. Para sa aking anak at sa akin. Xiao, kumusta? Nakuha na ba ang bahay? Hindi. Si Xiaohu? Si Xiaohu ay nasa bahay mo, inaalagaan ni nanay. Uwi muna tayo. Siege. Sayaoning. Halika na. Sundan mo ako. Sayaoning. Bossy, ang libing ni Miss Xiaoning. Nahukay, nawawala si Miss. Ang sabi ng CCTV. Ang mga gu ang may gawa. Ano? King King, inumin mo. King King. Hoy, Mas haodi, nasaan si Sayaoning? Yi King King. Gusto mo ba akong patayin sa takot? Anong Xiaoning? Hindi ko alam. Wala akong alam. May CCTV sa libingan. Patay na si Sayaoning. Hindi mo pa siya tinitigilan? Ang tagal na. Kumain siya sa bahay namin, uminom sa bahay namin. Kung saan ko siya gusto ibenta, doon ko siya ibebenta. Ibenta? Anong ginawa mo sa kanya? Mali ang narinig mo. Ang sinabi ko, ilibing. Hindi ba sinabi mo, si Xiaoning? Apo namin? Dapat ilibing sa lupa ng pamilya namin, mga gu. Anong ginagawa mo? Tigil. Bigyan mo AKO. Wala na bang hustisya? Ginagago niya ako. Ninakawan pa ako ng isang matandang babae. Ate King King, ano ba yan? Nanay, nasaan si Xiaohu? Ito. Si Xiaohu ay natutulog pa sa loob. Huwag ninyong istorbohin ang aking apo. Yi King King, bakit ka ganyan? Guxiao, alam mo ba kung ano ang laman nito? Abo ni Sayaoning. Nanay, anong ginawa mo? Apo mo si Sayaoning. Bakit ang sama mo? Pinahirapan mo siya noong buhay pa. Patay na, hindi mo pa siya pinapayapang tulugan. Anong opo? Anak lang yan ng kabit mo. Hexman lang yan. Libreng kinain mo lahat ng pagkain sa bahay namin. Hindi ko pa nakukuha ang dote. Ibalik mo sa akin. Bagay mo, Xiao, tulungan montag ako. Bilisan montag. Ma, tulungan kita. Ibigay mo. SA akin. Nakikiusap ako sa inyo. Ibalik ninyo ang anak ko. Guxiao, anak mo rin siya. Gusto mo ang anak mo? Edi ipasa mo sa amin yung bahay na yan. Mukhang. Matagal na pala kayong nagpaplano sa ari-arian ko. CJ, bibigay ko. Sa inyo na ang bahay. Pwede na bang ibalik ang anak ko? Ma, maraming gastusin si Xiaohu sa pag-aral. Mayaman naman sila, kumuha pa tayo ng mas marami. Hindi sapat ang isang bahay, mag-transfer ka pa.
30 milyon. Panghutot yan. 7 taon kang kasal sa anak ko. 7 taon. Tingnan Montag. Anong itsura na ng anak kong lalaki dahil sa iyo? 30 milyon para sa nasayang niyang kabataan. Hindi naman kalakihan yan. Eh yung 7 taon ko, yung nasayang kong kabataan, walang halaga ba yun? Gusto mo pa ba ang anak mo? Pag hindi, ihuhulog ka uto. Huwag. CJ, i-transfer ko. Ngayon na. Pwede na ibalik ang anak ko. Kulang PA. Noon sa pabrika, sa harap ng maraming tao, Ininsulto Montag ako. dinurog mo ang dignidad ko. Ngayon. Lumuhod ka sa akin. Sampalin mo ang sarili mo ng 10 bises. Tapos, Mag-video ka habang humihingi ng tawad. Sabihin mong kasinungalingan lang ang mga sinabi mo. Ikaw ang nanakit sa anak mo, tapos ipinasa mo sa akin. Matama na, nakuha na natin ang pera. Hayaan mo na. Ay naku, ang hirap ng buhay ko. Anak ko mismo ang gumagawa nito sa akin. Nagtatanggol ka pa sa ibang tao. Ayoko na mabuhay. ay naku, tama na, ni. Ako na ang magre-record ng video. Itago natin ang ebidensya. Mabait na manugang. Huwag ninyong abusuhin ang pasensya ko. Ayaw mong lumuhod. Itatapon ko ito kung hindi ka luluhod. Huwag, CJ. Luluhod ako. CJ. Luluhod ako. Hindi malakas ang tunog. Sapat na ba? Hindi PA. Hindi mo pa inaamin na ikaw ang nagpanggap sa akin. Na sinaktan ko ang anak mo. CJ. Ako ang nanakit sa anak ko. At pinagbintangan pa ang biyanan ko. Ano ang ginagawa ninyo? King King. Ayos ka lang. Kuya, nasa kanila si Xia Oning. Sagipin mo si Xia Oning. Ibigay mo sa akin ang urn. Ito ay usapang pamilya namin. Ano ang pakialam mo? Dahil ako ang kuya ni King King. Sugurin niyo. Kung lalapit pa kayo, itatapon ko ito. CJ, ayaw mong ibigay. Bugbugin natin ang anak niya hanggang sa umamin. Sugod. Ano ba? Tigilan na, ibibigay ko na. Ay anak ka o. Ito. Bakit pera ang laman nito? Paano nangyari? Nasaan ang anak ko? Ano ang ginawa mo sa abo ng anak ko? Ni. Ang anak Montag. Hindi mo na makikita habang buhay. Ayaw mong magsalita. Sige, bugbugin natin. Ano ba? Luxiao. Napakabuti mong anak. Sige, pagbigyan ko kayo. Sampalin niyong lahat. Ang kahiyan na dinanas ng kapatid ko, 10 beses niyong babayaran. Wala akong kinalaman dito. Tigil. Ayos ang laki ng mga apog ninyo. Hindi lang hinukay ang abo ni Ning, sinaktan pa ang kapatid ko. Tapos pinag-isipan pa ang ari-arian niya, akala niyo ba wala na? Tao saan ka nang ye? Kung may bayag ka, patayin mo ako. Hindi mo malalaman kung nasaan si. Xia Oning. Nanay, sabihin mo na kay King Ping. Pakiusap, magsalita ka na. Wala talaga akong kinalaman. Dito. Ayaw niyong magsalita. Kaso kayo sa pagnanakaw sa libingan, panloloko. At malaking halaga ang involved kung tatawag ako ngayon ng pulis. 10 taon pataas ang sentensya niyo. Huwag nanay. Hindi ako pwedeng makulong. Ang liit pa ni Xiaohu. Hindi ako pwedeng makulong nanay. Nanay, bilis. Siege. Sasabihin ko na. Nasa. Barangay ma. Ibinigay ko sa isang pamilya. Para sa kasal sa kabilang buhay. Bilis, puntahan natin ang barangay ma.
Kung ngayon pa tayo pupunta, baka huli na. Magsisimula na ang kasal sa kabilang buhay. Nanay, paano mo nagawa ang ganitong bagay? Yang walang kwentang babay na yan. Ang tagal kong pinakain, dapat lang na may balik din. Pareho lang naman, babae rin siya, kung hindi siya ikinasal ng buhay. Pwede namang patay na. Ako ay Epsilon. Nagtutulong. Kuya, bilis, puntahan natin ang barangay ma. Sige, hintayin niyo kami. King King. Gising ka, King King. Tulungan niyo akong tumayo. Halika, nanay. Nanay, Papahinga muna ako sa kwarto. si, ingat ka. Ruoshwe, pasensya na kasama mo ako sa hirap, pero pangako, magtatrabaho ako ng mabuti sa hinahara. Dadalhin ko sa inyong mag-ina ang mas magandang buhay. Kuya Guchiao, hindi ko hinihingi ang yaman at karangyaan. Noong bata pa ako, umalis ako sa'yo dahil sa aking kamangmangan. Ngayon, gusto ko lang na makasama ka at magkaroon ng maayos na buhay. Siege. Guxiao, nasa ospital. Mula kang aksidente mo aming pahagila-bilawa. Nagkasala ka sa operasyon na nagresulta sa pagkamatay ng isang bata. Napatunayan ang pangyayari, kaya't ang iyong lisensya sa pagdodoktor ay optional na sila ayon sa batas. Tinanggal ka na sa ospital. Imposible. Okay lang, Kuya Guxiao. Meron pa tayong 3 milyon na binigay ni Yiping King. nabayat pinsala, di IBA? Naniniwala ako sa kakayahan mo. Makakabangon ka ulit. Ruok Sue. Wala na akong natitira ngayon. Ikaw na lang ang meron ako. Ikaw, gusto mo pa bang sumama sa akin? Zu Empre. Zu Empre, hindi pwede. Kung hindi pira muntag ang habol ka o, ano pira? Edad mo? O kaya yung hindi mo pagligo. Pero ngayon, dapat ka na talagang maligo. Amoy kahirapan ka na. Ruotsue, pwede akong mag-deliver ng pagkain. Kaya kong buhayin kayong mag-ina. Maniwala ka sa akin. Mag-drive ng Grab o mag-deliver ng pagkain. Huxiao, Plano mo bang buhayin kami sa 100 piso lang? Bavat Buvan? Huwag na tayong magkita pa. Pero si Xiao Hu ang anak ko. Wala na akong natitira ngayon. Ayong dalawa na lang ang meron ako. Ruok Sue. Xiao Hu. Hindi mo anak. Hindi. Nagluluko ka lang, di IBA? Sa ENA test, nakasulat na ang relasyon ninyo ay 99,99% na magkadugo. Es an gayon. Hindi nakita lulukuhin. Peksyon lang ang ENA test na yon. Noong una, gumawa rin ako para kay Xiaoning. 99.9% na ENA test na yon ay para kay Xiaoning. Si Xiaoning ang anak ko. Pailigtas ang anak ng iba. Ako ang pumatay sa sarili kong anak. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang totoo? Siyempre, dahil wala ka ng pera ngayon. Ako naman ay isang ina. Gusto kong mabuhay si Xiao Hu ng mas maganda. Kuya Guxiao. Hindi mo ako sisisihin, di ba? Ano? Sasaktan Montag ako? Labag sa batas ang manakit. Ano ba ang ingay niyo? Nagising ang aking apo dahil sa ingay nyo. Nanay, nag-away ba kayo ni Papagu? Xiao. Huwag mo na siyang tawaging papago. Tawagin mo na lang siyang titogo. Wala ng pera si Titogu. Hahanapan kita ni nanay ng mas mayamang tatay. Yihi. Yihi. Hoi, Ruok Sue. Xiao. 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 Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi anak ka o si Xiao Hu. Lahat ito ay panloloko lang ni Ruok Sue sa atin. Ang tanging anak ko, si Xiaoning, ay ako mismo ang pumatay. Gayon, nawalan ako ng lisensya. Tinanggal ako sa ospital. Wala na akong trabaho. Wala na ring pera. Hindi na ako sinamahan ni Ruotsui. Yung 30 milyon na ipinadala ni Kingping. Yung prank iyon. Ipinagbawal ng bangko. Nay, Nawala lahat. oo. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin ang babaeng iyon at singilin siya. Tama na, ni. Zapat na. Tumigil ka na. Kung hindi dahil sa iyong pagiging makulit. May masayang pamilya pa sana ako ngayon. Ako ang makulit. Mula nang ikinasal ako sa pamilya ko. Ilang dekada na. Nagsikap ako ng husto.
Inalagaan ko ang biyenan ko, tapos ang asawa ko. Nang mawala siya, ikaw naman ang inalagaan ko. Ngayon, Ngayon, pati ang pagpapatuloy ng lahi ng pamilya Gu ay hindi na matupad. Paano ako makakaharap sa iyong ama? Kapag namatay na ako, Ang lahi. Muling insenso. Inay, Sa puso mo ba, ako rin ba ay kasangkapan lang para sa pagpapatuloy ng lahi? noong hindi pa ako kasal. Pinipilit mo akong magpakasal. Nang ikasal na ako, pinipilit mo naman akong magkaanak. Ha? Nang isilang si Xiaoning, araw-araw mo akong pinipilit na magkaroon ng lalaki. Kung hindi, hindi ka raw makakaharap sa ama ko. Aw-aw mo akong pinipilit na magkaroon ng isa pa. Inay, dahil sa pagpapahalaga mo sa lalaki kaysa babae, naging ganito rin ako. At hindi ko na napansin ang sarili kong anak na babae. Gamo, Ano ang kailangan mong tak? Inay, pera ba ang gusto mo o apo na lalaki? Mula pagkabata, lahat ng sinabi mo ay sinusunod ko. Pero ano ang nangyari? Ngayon, wala na akong anak, wala nang asawa, wala nang trabaho, wala na akong natira. Kailangan bang mawala na lang ako para? Hindi ko na kailangang sundin ang mga sinasabi mo? Inay, huwag kang makunwari. Bumanggon ka na. Buong buhay mo na yung pagpapanggap mo. Tuwing may konting hindi ako pagsunod sa'yo. Nagkukunwari kang may sakit para kontrolin ako. Inay, huwag kang makunwari. Inay, Inay, Si Xiaoning. King, Kuya, kumusta na si Xiaoning? kalmahan mo muna. Bumalik na si Xiaoning. Huwag kang mag-alala, may mga bodyguard ako na nakanegatibo 24 oras. Nabantay sa kanya. Kapag medyo gumaling ka na, sasamahan kita para bisitahin siya. Boss Yi, dumating SI Gushao. Nakaluhod siya sa baba. at gustong makita ang iyong miss. Hayaan mo siyang magluhod. Pesensya na, King King. Pesensya na, King King. Mali ako. Hindi ko dapat tinagdudahan ka. Nagkamali ako. Noon, naluko ako ni Zuroksua. Hindi pala anak ka o Zik Xiaohu. Zik Xiaoning. Ang tunay kong anak. Ako Eng. Pumatay sa sarili kong anak. King King. Alam kong napakasama ng mga nagawa ko noon. Magbabago ako. Hinaharap, Ipapangako kong araw-araw akong nasa bahay para sa'yo. Navala Zik Xiaoning. Pwede tayong magkaroon ng pangalawang anak. Sinisiguro ko, lalaki man o babae. Ituturing ko itong kayamanan. King King. Pakiusap, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Zinuzumpa ka o. Pagkatapos nating ikasal, wala akong nagawa. Na ikinasama mo. Magbati na tayo. Hinaharap, puputulin ko ang lahat ng relasyon sa ibang babae. Susundin ko lahat ng sinasabi mo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mo akong makita ka ulit. Pwede ba? Ito ang video ng sihi noong June 12. Tingnan mo. Nanay, natatakot kaya ang kuneho sa likod? Gusto ko kunin. Si Xiaoning, kunin ko ang kuneho pagkatapos huminto. Okay. Tulungan kitang kunin ang kuneho. okay lang ako, nanay. Si Xiaoning, umupo ng maayos. Xiaohu, umupo ng maayos. Naalala ko na. Ako si King King. Ang totoong nangyari sa multi-vehicle collision noong June 12. Nalaman namin na si Suruoksu. Ang sadyang bumangga habang lasing. Sinadya niyang patayin ako at ang anak ko sa aksidente.
na nagdulot ng pagkawala ng mahal sa buhay ng marami. Narito, ang video evidence. Ano? Ang kahabag-habag kong kapatid. Halika kayo, nandito ang pumatay. Anong gagawin mo? Bayaan ang buhay, mamatay ang kabit. Bayaran ang buhay. Zino kayo? Anong gagawin ninyo? Bayaan ang buhay, mamatay ang kabit. Wala akong kinalaman, biktima rin ako. Nagpapanggap ka pa, sira mo ang pamilya ng iba. Gusto mo pang pumatay, napakasama mo. Ziran natin. Ano ginagawa ninyo? Ano? To? Xiaohu. Tigil na. Dalin natin. Pwede. Mga baliw kayo. Nanay, natatakot ako. Huwag kang matako, Xiaohu. Uwi na tayo. Dalhin mo ang iyong mga gamit at umalis ka na. Hindi ka karapat-dapat na manirahan dito. Isang babaeng may pusong ahas. Lumayo ka, walang magpaparenta sa iyo dito. Nang bahay sa iyo. Nanay, wala na ba tayong matutuluyan? Okay lang. Tatawagan ka o si Tito Gu. Si Tito Gu. Hindi tayo pababayaan. Xiaoning. Pasensya na anak, Xiaoning. Hindi ako karapat-dapat na maging ama mo. Kamusta? Ang tinatawagan mo ay pansamantalang. Okay lang, Xiaohu. Hahanapin ng nanay mo ang mga nang api sa atin at pagbabayarin sila. Paano mo sila pagbabayarin? Yikingking, humingi na ako. Nang tawad sa iyo, ano pa ba ang gusto mo? Kung patuloy kang magpupumilit. Halika, i-report ka sa police dahil sa pagwalang kahasa sa akin sa pamamagitan ng opinyon ng publiko. Huwag mong gamitin ng walang basehan ang salitang pulis. CJ, mainam na pag-usapan natin ang tungkol sa drunk driving. Kapag namatay na kayo, maaring alagaan tayo ni Guqiao. Xiao. Umupo ng maayos. Paano Montag? Xiaohu, kunin mo ang iyong telepono at naitala ang buong pangyayari ng iyong krimen. At ikaw, abala sa pagpeke ng mga sugat ni Xiaohu. Naiwan ang telepono sa lugar ng insidente, sinadyang pumatay. Sapat na upang ikulong ka habang buhay. Bigyan MOAKO. Naibigay ko na ang videong ito sa mga otoridad. Ano ang mapapatunayan ng videong ito? Nakpanik lang ako. Halaman ang akasalator Israel. Ganoon ba? Ito. Noon, dinala ang lahat sa ospital at ayon sa proseso. Nagpa-blood test ang lahat. Ang alcohol content sa iyong dugo ay labis na mataas. Sapat na ebidensya na patunayang drunk driving. Ang drunk driving ay nagdulot ng malaking aksidente. Sapat upang ikulong ka habang buhay. Ay, ching-ching. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, patawarin mo ako. Nabulag lang ako ng inggit. Patawarin mo ako. Hindi ako pwedeng makulong. Sinabi ko na sa iyo, ang dugo ay babayaran ng dugo. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng makulong. Si Xiaohu ay napakabata pa. Ang batang ito ay hindi pwedeng mawalan ng ina. Huwag kang mag-alala. Naawa na ako sa iyo at naisip ko na ang solusyon. Ako ang mag-alaga kay Xiaohu. Ikaf BAI. Ikaw ba ang asawa ni Wang na mayaman? Anong karapatan mo para agawin si Xiaohu sa akin? Si Xiaohu ay anak mo at ng asawa ko. Anak mo sa kanya. Para makuha ang sustento mula sa pamilya Wang. Pagkamatay ng asawa ko, tinarget mo si Guqiao. Ang kapal ng mukha mo, pero dahil kay Xiaohu. Nadugo ng pamilya Wang, alagaan ko siya. At tuturuan ng mabuti para hindi siya maging katulad mo, na isang kahiyahiyang tao. Si Xiaohu ay anak ko, hindi mo siya pwedeng kunin. Hayaan nating si Xiaohu ang pumili. Xiao. Ako ang nanay mo, sumama ka sa akin. Sumama ka sa tita, tawagin mo akong nanay. Sa yaman ng pamilya Wang, mabibigyan kita ng pinakamagandang edukasyon at pag-aruga. Nanay. Xiao. Bakit? Ako ang Nanay Montag,
Xiaohu. Tita, hindi ba ito ang itinuro mo sa akin? Zumama es amay pera, tama ba? Xiao. Ang sarili mong kasalanan ang bumalik sa iyo. Xiao. Bakit hindi ka pa maglinis ng sahig? Nagkukunwari ka pa. Hindi mo alam, marami siyang kasalanan, kahit sarili niyang anak. Ayaw na sa kanya, mula noon siya ay naging baliw. May nagsabi na may nag-ayos para sa kanya. Kapag pinahirapan siya, may premyo. Totoo ba? Oo. Mas maraming pahirap, mas malaki ang premyo. Mas maraming gantimpala. Kunin mo ang basahan, pupunasan ko ang mukha niya. Xiaohu. Talagang balif. Xiaohu. Nanay. Mahal ka, enay nane. Xiao. Xiaoning. Alam ng tatay na hindi mo siya mapapatawad. Okay lang. Ang tatay mismo ay hindi rin mapapatawad ang sarili. Xiaoning. Bukas, dadalaw ulit ako sa'yo. Xiaoning. Tatay, masakit. Xiaoning. Ngayon ko lang nalaman na ganun pala kasakit ang nararamdaman mo noon. Naamdaman na rin ng tatay. Xiaoning. 5 taon na ang nakalipas. Ang mga taong pumatay sa iyo ay nakatanggap na ng nararapat na parusa. Masaya ka ba roon? King, tara, bumangon ka na. Huwag kang masyadong mag-squat, baka maapektuhan ng baby mo. Liang Shen, talagang umaasa ako na si Xiaoning ay magiging anak natin sa susunod na buhay. Xiaoning. Maganda.